Humarap sa Kamara ang mga opisyal ng PCSO at PAGCOR bilang bahagi ng pagtalakay sa pambansang pondo sa susunod na taon. Natalakay din ang epekto ng total ban sa Pogo. Si Mela Lesmora sa detalye. Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office na may iba't iba na silang hakbang para mapataas pa ang kanilang kita. Sa pagharap ng PCSO sa budget briefing ng House Committee on Appropriations, naungkat kasi ang mawawalang kita ng gobyerno kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang ipagbawal ang operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay PCSO Chairperson Felix Reyes, bago pa man ang total POGO ban, nag-iisip na sila ng mga paraan kung paano pa mapararami ang kanilang projected revenue. Sa kanilang presentation, iginit ng ahensya na plano nilang magdagdag ng PCSO games at betting platforms. Nais din nilang palawakin pa ang kanilang mga opisina at paigtingin ang digitalization sa kanilang hanay. Mula taong 2022 hanggang 2024, ibinida rin ng PCSO ang kanilang financial report. Gayon din ang kanilang significant accomplishments mula sa paghatid ng medical assistance hanggang sa iba pa nilang charity works. Merong 7 bilyong pisong mawawala sa pamahalaan. Not to mention yung mawawala din sa BIR. Meron po ba kayong naiisip na ibang paraan na pwede po natin hindi naman matapatan yung mawawala? Kaso lang, maski pa paano naman mapunuan. Para sa ganon, hindi masyadong masaktan ang pamahalaan pagdating sa revenue collection. Talaga pong layunin namin ang mapataas ang aming revenue at ang aming nga pong direksyon ay maghanap po o magdagdag ng mga betting platform. At nito lamang pong mga nakaraang aming board meeting, iniprobahan po namin yung pong corporate-owned chain of business na para pong ito ay hahanap po kami ng mga kumpanya na marami pong chain of business. Bukod naman sa PCSO, humarap din sa budget briefing ang mga opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pangunguna ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Tulad ng inaasahan, naungkat din dito ang mga issues sa POGO, bagay na masusi ng tinutugunan ng ahensya. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa ang budget deliberations sa Kamara. May kanya-kanya na ring naistutukan dito ang mga kongresista. I would like to look into number 1, DPWH. I would like to look into MMDA. I would like to see a national flood control plan to totally address the challenges brought about by climate change. I'd like to know how DBM able to allocate funds for the final completion of the normalization process. We're talking about how the national government would be able to provide assistance for those armed combatants who are to be decommissioned. We will be questioning the DOTR time and time again. Kami first termers po kami, but this will be our third budget that we'll be scrutinizing. Problema pa rin yung plaka, problema pa rin yung driver's license. We would be looking into that. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.